Isang tendera ng isda. Basa, amoy dagat, hawak-hawak ang lalaking nalunod ang siyang nagligtas sa binatang hindi niya alam ay bilyonaryo pala. Ngunit imbes na palakpakan, pinagmumura siya ng lahat. Bitawan mo siya! Dugyot! Baka malason siya sa pawis mong amoy bulok na isda. Hagikik pa ng isang babae. Isang hampas lupa na naglalaway sa pera? Yan ang magliligtas ng anak ng pinakamayamang angkan? Tumigil ang mundo. Sa gitna ng kahihiyan, dumagundong ang langit. 5 helicopters ang sabay-sabay na lumapag. Mga spotlight na diretsong tumutok kay Ariela. Ligtas ba siya? O mas lalo siyang nilulubog sa impyerno ng kayamanan at kapangyarihan? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bago pa sumilay ang liwanag, gising na si Ariela. Sa pagitan ng 2 kahong styro na may yelo at bangus, nakaluhod siyang tila sanay na sanay. Mabilis ang galaw ng kutsilyo, banayad ang hawi ng hasang, at sigurado ang hindi nasasayang ang laman. Sa paligid ay amoy alat, amoy pamalengke, amoy buhay. Sigaw ng mga tenderong katabi, "Preskong presko! Murang-mura!" Humahalo ang mga tinig sa lagatik ng yelo at paglapat ng tsinelas sa basang semento. Hindi siya lumaki sa marangyang kama o sa almusal na may hot chocolate. Siya ang batang laging nakabuntot sa kariton, nakikipag-agawan sa espasyo sa pagitan ng timba at timbangan. Ni hindi niya maaninag ng buo ang mukha ng kanyang tunay na magulang, parang alon na laging humuhugot pabalik. Nag-iiwan ng bula, walang mahablot na detalye. Ang malinaw lang, isang gabi ng ulan, isang barong-barong, at 2 matang hindi niya kilala na nagsasabing, "Sa amin ka na." "Bilisan mo, Ariela." Bulong ng amang ampon niyang si Andoy. Sabay siko sa tagiliran. "Maaga pa pero nagkakagulo na sa kanto. Baka maubusan tayo ng suki." "Opo," sagot niya at iwas sa tingin. Sa gilid na nakapamewang ang inang ampon niyang si Pilar, nagbabantay sa daloy ng pera. "Huwag kang masyadong magbaba ng presyo at kung may pagkakataon." Huminto ito. Tumaas ang kilay at bahagyang tumuro sa kabilang pwesto. "Alam mo na." Alam niya. At iyon ang pinakamasakit. Ilang ulit na ba siyang pinatapang ng konsensya? Ilang beses na bang ang tahimik na "hindi ako magnanakaw" ay nabaon sa takot at pagod? Minsan, hinihila niya ang isang pirasong galunggong sa ilalim ng trapal ng kapit pwesto. Mabilis, magaan, parang hangin lang. "Para sa atin to," wika ni Andoy pag-uwi, habang binibilang ang barya. "Kung hindi ka kikilos, magugutom tayo." Pero bawat kagat niya sa hapunan, may kasabay na pait. Sa isip niya, inuulit-ulit, "Hindi to habang buhay. Makakaalis din ako rito. Magiging malinis din ang pangalan ko." "Magandang umaga, Neng." Bati ng suking si Aling Minda. "May bitbit na bayong?" "Pahingi nga ng 3 bangos, yung dilasa. Biro lang. Yung pinaka-presko mo." Napangiti si Ariela. "Ate Minda, heto po. Malaman yan at pantayang hiwa, ha? Libre ko na po ang kalamansi." "Hay, napakabait mo talaga." Kumurap si Aling Minda, tumingin sa paligid, at pinaba ang boses. "Balita ko, kahapon na naman yung mga bantay sa kabilang pwesto. Naghihinala sa nawawalang isda. Mag-ingat ka, Neng." "Salamat po." Sagot niya at pinisil ang dila para wag pangunahan ng paliwanag ang sarili. Hindi lahat sa palengke ay mabait. Sa kanan, naroon si Lolit at Bebang, magkakampi sa tingin, palaging nakaabang sa maling hakbang ni Ariela. "Uy, ayan na si Ampon." Bulong ni Lolit na hindi naman talagang pabulong. "Baka mamaya mahulog ang paninda ko sa mesa, no?" "Bantayan mong pitaka mo," sagot pa ni Bebang. Tumawa ng malamig. "Baka pati yun mapresyohan." Wala nang bago kay Ariela. Pangkaraniwan ng pang-aasar, parang lamok, nakakainis. Pero kung sisipain mo lahat, hindi ka matatapos sa trabaho. Huminga siya ng malalim. Nagpatuloy sa paghiwa at sa bawat tapas. Kinakalma ang dibdib.
May batang dumaan. Mga 7 taong gulang. Nakalugay ang buhok. May dumi ang tuhod. Nakatingin ito sa isda. Parang may sariling kwento sa mata. Ate, sabi ng bata na mahina, magkano po yan? Yung pinakamaliit po kahit ulo lang. Bumaba ang tingin ni Ariela sa lalagyan ng pinagtabasang ulot buntot. Ilan ba kayo sa bahay? 4 po, si mama, si kuya, ako at si bunso. Pinisil ng bata ang laylayan ng sarili niyang damit. Dinukot ni Ariela ang ilang perasong ulot tadyang, tsaka siniksik sa maliit na supot. Libre na to, sabihin mo kay mama, pakuluan niyang matagal ha. Lagyan mo ng luya, mainit na sabaw para sa inyo yon. Nagniningning ang mga mata ng bata. Salamat po ate. Hindi iyan man lang napansin ni na Andoy at Pilar. Masyado kasi silang abala sa pagbibilang at pagtingin sa kapit pwesto. Pero kay Ariela, ang maliit na ganoong desisyon na nagpapaalala na hindi pa patay ang konsensya niya. Na kahit tinutulak siyang lumapit at kumapit sa mali, may natitira pang puwang para sa tama. Hoy, Ariela! Si Pilar na naman. Mamaya, pag nag-alis ang tingin niyang si Bebang, ilipat mo yung 2 peraso niyang plapla sa ilalim ng trapal natin. Mabilis lang. Nay, napalunok siya. Baka mahuli tayo. Pag nahuli, ako bahala. Putol ni Pilar. Pag hindi mo ginawa, wag ka nang umuwi. Tumigas ang tiyan ni Ariela. Parang humigop ng malamig na hangin ng bituka. Hindi na bago ang bantang yan. Hanggang kailan nga ba? Tanong niya sa sarili. Hanggang kailan ba ako magpapagamit? Lumipas ang araw, gumalaw ang araw. Gumuhit ang init sa batok. Sa mga pagitan ng tawaran at sukat, sumisilip si Ariela sa malayo. Sa dulo ng palengke kung saan makikita ang kislap ng dagat, doon siya madalas na tumitig kapag napapagal. May kakaibang panawagan ng tubig sa kanya. Parang may sinasabi. Parang may hinahanap. Kapag kumikidlat sa malayo, naaalala niya ang gabing umulan ng malakas at may nag-abot sa kanya ng lumang kumot. Sino kayang unang yumakap sa akin? Nasaan na kaya sila? Oh, bakit ka tulala? Sabay Andoy, sabay takip sa balikat. Yung sinabi ng nanay mo, huwag mong kalimutan ha? Ho? Nanghina ang sagot niya, pero matalim ang paalala. Ilang sandali ang lumipas, tumapat si Bebang sa kanya. Abalang nakikipagtawaran sa mamimili. Sa gilid ng mata ni Ariela, kita niya ang 2 plapla sa pinakadulo ng lamesa. Yung klase ng tukso na simple, pero nagkakasugat ng malalim. Kaya ko bang tumanggi? Isang hakbang pasulong, isa pang hakbang. Kumalansing ang yelo. Tumaas ang ingay ng palengke. At sa mismong iglap na yon, sa mismong sandaling dahan-dahan niyang itataas ang trapal, may pumunit sa ingay ng palengke. Isang sigaw. Hindi sigaw ng tindera na natawaran ng sobra. Hindi sigaw ng batang naipit sa kariton. Sigaw na may takot. Sigaw na may pakiusap. Mula sa dulo, mula sa dagat. Tulong! May nalunod! Tulong! Napatigil si Ariela. Parang binunot ang lahat ng lakas niya mula sa talampakan at iniangat papuntang dibdib. Umalingaw-ngaw pa ulit ang sigaw. Ngayon ay mas maraming tao ang tumitigil. Napapatingin sa direksyon ng baybayin. Ang ilan humakbang pahatras. Nagkibit balikat. Ang iba, tumakbo pero nag-aalang ang huminto sa bunganga ng palengke. Tulong! May tao sa tubig! Nalaglag sa sahig ang maliit na kutsilyo ni Ariela. Kumaluskos sa semento at tuluyang dumula sa tubig yelo. Pinisil niya ang palad. Ramdam ang panginginig na hindi niya maipaliwanag. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng bulungan tungkol sa magnanakaw, sa presyo, sa trapal, at napalitan ng isang tanong. Sino ang lumukso sa tubig? Nandyan ka lang, utos na Pilar. Nakaramdam ng pag-alis ang tensyon ni Ariela. Hindi na natin trabaho yan. Huwag kang makigulo na, huwag kang makasali. Pero hindi na dinig ni Ariela ang boses. Ang naririnig niya ay hampas ng alon, malalakas na yabag, at panibagong sigaw na mas malakas, mas malapit. Parang tinatawag siya ng dagat mismo. Parang may pwersang humihila sa kanya palabas ng pwesto. Palayo sa kahon ng isda, papunta sa liwanag na kumikislap sa dulo ng kalsada. Humigop siya ng hangin.
Pumikit sandali at sa pagdilat, tumakbo ang tingin niya sa kariton, sa dalawang plapla, sa malamig na mata ni Bebang at sa kumikislap na tubig sa malayo. Isang hakbang, 2, 3. Ahari! Sigaw ni Andoy pero naputol iyon sa dagundong ng sigawan sa baybayin. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi takot ang humawak sa puso ni Ariela. Hindi boses ni Pilar o Andoy. Hindi bulong ng maling gawain. Tila tinawag siya ng mas malalim na bagay. Isang damdaming hindi niya kayang maipaliwanag. At habang bumibilis ang hakbang niya palabas ang palengke, lalong luminaw ang tinig mula sa dagat. Tulong! May nalulunod! Tulong! Huminto si Ariela sa bungad ng kalsadang papunta sa baybayin. Sa pagitan niya at ng dagat may usok ng ihawan. May halakhak ng mga tambay. May kabaong ng tanong sa dibdib niya. Tumingala siya sandali. May kalangitan na may bahid na abo. Hangin na may amoy alat na parang yakap. Isang ihip ng hangin, isang tibok ng puso. Saka niya narinig muli ng malinaw. Mas malapit, mas totoo. Tulong! At doon nagsimulang kumaripas ang kanyang mga paa. Nailigtas ni Ariela ang binata at halos mawalan ito ng hininga sa kanyang mga braso. Siya pala si Cyrion Estrevier, ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang angkan sa bansa. Sekreto siyang tumakas mula sa mga bodyguards dahil nais niyang maranasan kahit saglit lamang ang buhay ng isang normal na tao, malayo sa intriga at responsibilidad. Ngunit bago pa man makapagtanong si Ariela, yumanig ang himpapawid. 5 helicopters ang sabay-sabay na lumapag. Nakatutok ang spotlight sa kanila. Ngayon, magsisimula na ang unos. Humahabol pa ng hininga ni Ariela nang tuluyan niyang mahilang binata sa buhanginan. Basang-basa, nanginginig at halos mawala ng lakas. Pinilit niyang idein ang 2 palad sa dibdib nito. 1, 2, 3. Paulit-ulit niyang bulong. Sa 3 beses umubo na ang binata. Malalim, masakit, pero buhay. Umagos ang tubig mula sa kanyang bibig, tsaka dahan-dahang nagbalik ang kulay sa kanyang mukha. Napasinghap si Ariela. Salamat sa Diyos. Muli nitong iminulat ang mga mata. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga tingin. Siya, isang simpleng tendera ng isda. Ito ang isang estrangherong halatang hindi sanay sa hirap. Maputi, makinis ang palad. Halatang hindi hinahawakan ng isda o yelo kahit kailan. Sino kaya siya? Tanong ni Ariela sa sarili. Ngunit sa loob ng binata, nagsisiksikan ng mga alaala ng nakaraang oras. Nakahanap ako ng butas sa likod ng hotel. Isang tricycle lang ang katapat. Tumakas ako sa kanila, sa mga mata sa mga gwardya. Para lang maranasan sana ang hangin, ang dagat, ang buhay na walang nakaalalay. Isang matamis na kalayaan na ilang minuto lang ay tinagal, hanggang sa nalunod siya. At ngayon, nakatingin siya sa isang babae na hindi niya kilala, ngunit nagligtas sa kanya sa halip na umiwas. Gusto niyang magpasalamat, pero nananatili ang mga salita sa loob. Sa paligid may iilang pumalakpak, ngunit mas malakas ang pang-uuyam. Bitawan mo siya! Dugyot, baka malason pa sa pawis mo. Nakakahiya, tendera ng isda, hawak ang anak ng mayaman. Pinili na lang ni Ariela na hindi makinig. Mas mahalagang hininga ng binata kaysa sa mga dila ng tao. Hinawakan niya pa ang balikat nito. Sinigurong hindi ito maling lulubog sa kawalan. At doon, tumagundong ang langit. Una ay isang ugong na parang kulog. Sunod ay mas malakas pa na nagliparan ng mga dahon. Nag-ikot ang buhangin at sabay-sabay na nagsigawan ng mga tao. Helicopters? 5! Napatigil si Ariela at napakapit ng mas mahigpit sa estranghero. Mula sa kalangitan, bumaba ang 5 helicopters. Paikot-ikot na tila, nagsara ng isang higanting singsing sa himpapawid. Ang mga spotlight ay sabay-sabay na tumama sa kanila. Matingkad, matalim, walang tinatago. Ang mga mata ng lahat ay sa kanila nakatuon. Ang nalulunod na binata ngayon nasa kandungan ng isang tendera ng isda. Cyrion Estrevier! Dumagundong ang boses mula sa megaphone. Nanlaki ang mata ni Ariela.
Estrevier, ang pangalang naririnig lang niya sa balita. Nakikita sa mga gusali at bangko. Hindi siya makapaniwala. Ang binatang kanyang sinagip, siya palang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang angkan sa bansa. Sa loob ni Cyrion, kumirot ang dibdib. Nahuli na nila ako. Siguradong sunod-sunod na sermon at bantay ang sasalubong sa kanya. Ngunit bago pa siya muling mawala ng ulerat, tumitig siya kay Ariela. Isang pasasalamat na hindi nasabi ng dila, pero malinaw sa mata. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Anak ng Estrevier? Dito? At sa kandungan ng tendera? Kumislap ang mga kamera ng cellphone. May sumisigaw, may humahabol sa spotlight. Ang iba kanina lang nang-uuyam kay Ariela. Ngayon parang biglang gusto siyang lapitan. Ngunit hindi gumalaw si Ariela. Hindi siya makapagtanong. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng iniisip niya. Sino ka? Bakit ka narito? Nalunod sa ugong ng propeller at sa liwanag ng spotlight. At doon nagtapos ang tahimik na sandali. Sa gitna ng buhanginan, sa pagitan ng isang simpleng tendera at ng tagapagmana ng pinakamayamang angkan, nagsimula ang unos. Sapagkat hindi pa man siya nakakahinga ng normal, paparating na ang susunod na alon ng kapalaran. Mula sa isa sa mga helicopters, bumaba si Cassandra, isang sikat na modelo na sinusuportahan ni Senior Vargos para sa business endorsements. Bagamat hindi anak ni Vargos, kinikilala niya ito dahil ang edad nito'y nagpapaalala sa kanyang matagal nang nawawalang anak. Ngunit kay Cassandra, si Cyrion ang mas mahalaga. Nakita niyang yakap ni Ariela ang binata, kaya't agad siyang nagngit-ngit. Hawakan mo pa ulit ang nobyo ko, tindera, at ipapahuli kita. Amoy pawis at amoy dagat ka. Umugong ang himpapawid. Kumikidat ang mga ilaw ng 5 helicopters na nakapaligid sa dalampasigan. Ang spotlight ay nakatutok pa rin kay Ariela at kay Cyrion na magkatabi sa buhanginan. Ang mga tao ay humihiyaw, nagtutulakan. Ang ilan naman ay nagvi-video. Ang iba naman ay nagtatakip ng mukha dahil sa buhangin at alon ng hangin na inahatid ng mga rotor. Ngunit sa isang iglap, bumukas ang pinto ng pinakamalapit na helicopter. Bumaba ng hagdang bakal at sa bawat takbang ng mga stilettos na kumalabog dito, parang dumadagundong na tambol ang mga puso ng mga nanonood. Isang babae ang bumaba. Mahaba ang buhok na parang ginto. Kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nakasuot ng designer dress na hindi bagay sa buhangin ng tabing dagat. Ang mukha niya ay kilala sa lahat. Si Cassandra, ang modelo ng mga billboard. Mukha ng mga campaign ng Vargos Enterprises at kinikilalang diyosa ng kasikatan. Nag-ingay ang crowd. Si Cassandra! Siya yun! Ang ganda niya, para siyang diwata. Uy, di ba siya yung girlfriend ng Estrevier, di ba? Maging si Ariela ay napatingin, natigilan. Ang babae bumababa na parang may sariling entablado. Hindi natitinag sa hampas ng hangin mula sa helicopter. Nakaangat ang baba. Malamig ang titig, at ang bawat takbang niya ay may kasamang pagkamuhi. Sa gilid ng kanyang isip, umalingaw-ngaw ang dahilan kung bakit nandoon si Cassandra. Matagal na siyang paborito ni Senior Vargos. Hindi dahil sa dugo o dugo ng pamilya, kundi dahil ang edad nito ay nagpapaalala sa kanyang anak na matagal nang nawala. Sa mata ni Vargos, si Cassandra ang anino ng kawalan, kaya binuhusan niya ito ng suporta, ng pera, ng glamour. Ngunit sa puso ni Cassandra, hindi si Vargos ang mahalaga kundi si Cyrion Estrevier, ang binatang nasa kandungan ngayon ng isang tendera ng isda. Paglabit niya ay agad na naggitngit ang kanyang mukha. Nakita niya ang hawak ni Ariela kay Cyrion, parang selyo ng pag-aari na hindi niya matanggap. Anong ginagawa mo? Singal niya na malakas at tumagos sa ugong ng helicopter. Bitiwan mo siya! Nagkatinginan ng mga tao. Natigilan. Si Ariel ay nanginginig ngunit hindi bumitiw agad. Hinahawakan pa rin niya ang balikat ng binata para hindi ito mabuwal. Lumapit si Cassandra. Halos tumalon sa buhangin at itinutok ang daliri sa mukha ni Ariela. Hawakan mo po ulit ang nobyo ko, tendera, at ipapahuli kita. Amoy pawis at dagat ka. Wala kang karapatan, ano? Napatigil ang lahat.
Maging mga rescuer na bumaba mula sa helicopter, nagdahan-dahan at nagpalitan ng tingin. Nobyo? Bulong ni Ariela at nangingilid ang luha. Yes! Mariing sigaw ni Cassandra, sabay apos kay Cyrion, kahit nangihina pa ito. Si Cyrion Estevier ang nobyo ko. At ikaw? Nilingon niya si Ariela mula ulo hanggang paa. Kinukutya ang simpleng palda at kamisetang basa, pati ang buhok na kumapit sa pawis at alat. Isang tindera ng isda lang. Amoy kaing ng bangos. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Umugong ang crowd, parang alipato na sumiklab. May mga tumango, may mga umiling. May mga nagsabing, totoo nga. At may ilang bumulong ng, pero siyang nagligtas. Ngunit mas malakas ang tinig ni Cassandra. Guard! Sigaw niya tumingin sa mga armadong kasama. Kung hindi niya bibitawan ng nobyo ko, ipapaaresto ko yan. Namalim ang mukha ni Ayala. Hindi makapaniwala. Gusto niyang sumigaw. Pero niligtas ko siya. Kung hindi dahil sa akin, baka patay na siya ngayon. Ngunit nanlamig ang dila niya. At ang mga mata ni Cassandra ay matalim na parang punyal na handang sumaksak sa dignidad niya. Sa tabi niya ay gumalaw si Cyrion. Pinilit niyang magsalita. Ngunit mahina pa ang tinig. Ang mga mata niya ay dumapo kay Ariela, puno ng pasasalamat at kaba. Hindi pa siya makapagsalita ng malinaw, ngunit isang mahinang, "Wait!" ang kumawala. Ngunit hindi iyon pinansin ni Cassandra. Hinila niya ang braso ni Cyrion. Pinilit itayo, habang sinusulyapan si Ariela na parang pinakamababang nilalang sa mundo. "Umalis ka na rito!" Bulong niya sa tenga ng dalaga. Malamig at mapanlait. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong wala ka ng puwang kahit sa palengke. Sa isang iglap na palunok si Ariela, nag-init ang pisngi at halos tumulo ang luha. Ngunit sa ilalim ng spotlight at sa gitna ng ugong ng mga helicopter, pinilit niyang tumindig. Hindi niya hinayaan na makita ni Cassandra ang kanyang panghihina. "Buhay ang niligtas ko." Bulong niya sa loob. Hindi pangalan. Isang banggaan ng dalawang mundo. Ang tindera ng isda at ang diyosa ng glamour. Pareho nakapalibot sa iisang binata na magiging ugat ng unos. Nangingibabaw pa ang boses ni Cassandra sa ugong ng 5 helicopters. Hawak-hawak niya ang braso ni Cyrion. Pilit itong itinatayo. Samantalang nakatitig kay Ariela na para bang isa lamang itong alikabok na dapat ipagpag. Ang mga tao ay nagbubulong-bulungan. Ang ilan nakikisigaw, ang iba naman nanonood lang, sabik sa eksena. Ngunit biglang may bumukas pang isa pang pinto ng helicopter. Ang pinakamalaki, nasa gitna ng lahat. Mabigat ang yabag ng mga sapatos na bumaba. Mabagal ngunit puno ng otoridad. Ang bawat hakbang ay tila may dalang utos na hindi pwedeng labagin. At doon siya bumungad, si Doña Valeria Estevier, ang kilalang matriarka ng pinakamayapang angkan sa bansa. Nakaitim na damit na may balahibong puti sa balikat. Malapad ang sombrerong sumasalo sa liwanag ng spotlight. Ang kanyang mga matay matalim, malamig, parang yelo na handang tumusok sa laman ng sinumang haharang. Napasinghap ang mga tao. Si Doña Valeria, ang reyna ng Estevier. Naku, patay na yung tindera. Siguradong sisigawan siya niyan. Humakbang si Doña Valeria pababa ng hagdan ng helicopter, kasabay ng 2 gwardyang nakaitim na suit at may earpiece. Ang mga mata niya ay dumiretso agad sa anak, basang-basa, nanginig at nakasandal sa kadungan ng isang babae. Isang tindera, isang taong hindi niya kilala, hindi niya kinikilala. "Cyrion!" Malakas ngunit malamig ang boses ni Doña Valeria. "Anong kahihiyan to?" Natahimik pa ang crowd. Ang mga rotor ng helicopter parang biglang lumamlam. Ang tanging nangingibabaw ay ang tinig ng reyna ng Estevier. Lumapit siya. Bawat takbang ay sinasalubong ng takot at paghanga ng mga tao. Huminto siya sa harap ni Ayala. Tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Basa, amoy dagat, may buhangin pa ang buhok. "Layuan mo ang anak ko," mariin niyang sabi, puno ng paghamak.
At baka mahawa ito sa mga kaliskis ng mga isdang ibinibenta mo. Parang tinamaan ng sampal si Ariela. Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Ang mga taong nakatunganga, nakikisilip kung anong magiging sagot niya. Si Cassandra ay nakangiti ng mapanlait sa gilid. Sabik makita ang pagbagsak ng tendera. Ngunit hindi umatras si Ariela. Nananatili siyang nakaluhod sa tabi ni Cyrion. Nakahawak pa rin sa kanyang balikat para hindi ito mabuwal. Humihigop siya ng hangin. At sa gitna ng spotlight at libo-libong matang nakatutok sa kanya, nagsalita siya. Buhay naman ang niligtas ko. Matapang na wika ni Ariela. Hindi pangalan? Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Maging ang ilang oseserong kanina lamang ay nakikisigaw ng pang-aalipusta. Napakagatlape. May mga sumimangot. May mga nagulat. Si Cassandra halos malaglag ang panga at agad na sumabat. Anong lakas ng loob mong sumagot, ha, tendera? Hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Ngunit hindi na nakapagsalita agad si Doña Valeria. Isang segundo siyang natigilan. Isang tendera lang ang nagsalita ng direkta sa kanya. Hindi yumuko, hindi nanginig, hindi tumatakbo. Ang mga mata niya'y kumislap ng matinding galit. Ikaw, bulong ni Doña Valeria. Malamig na parang binibigkas ang sumpa. Hindi mo alam kung anong pinto ang binuksan mo. At sinisigurado ko, hindi ka magtatagal sa paligid ng anak ko. Napatitig naman si Ariela, pero hindi siya umatras. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya ngumiti. Nanatili siyang matatag. Kahit nanginginig ang kamay niya. Sa likod ng kanyang isip, alam niyang nagsimula na ang laban na hindi niya hinihiling. Isang laban sa pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Si Cassandra sumandal sa gilid ni Doña Valeria. Nakataas ang kilay. Tama ka, Doña. Isang ganitong babae, tendera ng isda. Wala siyang karapatang humawak kay Cyrion. Dapat paalisin siya ngayon din. Ang mga tao naman ay muling nagbulungan. Ang ilan ay kinagat ang labi. Ang iba naman ay naglabas ng cellphone para kuhanan ng video. Ang eksenang ito ay parang pelikula. Ang reyna ng Estrevier, ang sikat na modelo, at ang isang simpleng tendera ng isda na lumaban gamit ang tinig at tapang. At sa mismong gabing iyon sa dalampasigan na basang-basa ng alat at buhangin, nagtanim ng binhi ng puot sina Doña Valeria at Cassandra laban kay Ariela. Isang puot na hindi madaling mapapawi. Isang sugat na hahantong sa mas matinding digmaan sa mga darating na araw. Tahimik ang dalampasigan maliban sa ugong ng 5 helicopters na nakabantay sa paligid. Nakatutok pa rin ang spotlight kay Ariela at kay Cyrion na ngayon unti-unti nang nakababawi ng lakas. Sa gilid ay nakatayo si Cassandra, kumakapit sa braso ng binata na para bang pinapakita sa lahat na siya lamang ang may karapatang nandoon. Sa likuran ni Doña Valeria ay nanlilisik ang mga mata, malamig na malamig, tila naghahanda ng matalim na hatol. Ngunit bago pa makapagsalita ang reyna ng Estrevier, isang tinig ang nagpasabog ng katahimikan. Mahina sa una, ngunit mariin at matatag. Bilang pasasalamat, huminto si Cyrion, huminga ng malalim, at tinitigan si Ariela na nakaluhod pa rin sa tabi niya. Dadalhin ko siya at ang kanyang pamilya sa ating mansyon. Parang sumabog ang isang bomba. Umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga tao. Ano raw? Dalhin ang tendera sa mansyon? Imposible. Maging si Ariela ay nanlaki ang mga mata. Anong sinabi niya? Sa mansyon? Hindi siya makapaniwala. Kung simpleng pasasalamat lang, sapat na ang salamat. Ngunit si Cyrion ang tagapagmana ng Estrevier. Nagbigay ng pasya na para bang batas na hindi maaaring tutulan. Cyrion! Singal ni Doña Valeria na mariin at puno ng galit. Anong kalokohan to? Dadalhin mong mga taong to? Mga taong hindi mo kilala sa ating bahay? Sa mansyon ng Estrevier? Nanginginig ang boses niya, hindi sa takot, kundi sa galit na natapakan ng kanyang dangal. Ang pangalan ng kanilang pamilya, pinaghirapan at pinangalagaan sa loob ng maraming henerasyon. Ngayon tila gugulong sa putik dahil lang sa isang tendera ng isda. Hindi pa natapos ang salita ni Doña Valeria nang agad sumabat si Cassandra.
Mahigpit ang hawak kay Cyrion. Huwag mong kalimutan, Cyrion. Isa siyang walang pinag-aralan. Hindi ba siya pwedeng iharap sa mga tao? Lalo na sa lipunan kung saan ka nabibilang. Ang gawin mong pagpapasok sa kanya sa mansyon ay kahihiyan hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong angkan mo. Humugong muli ang crowd. Ang iba'y pumapalakpak. Ang iba'y nangungutya kay Ariela. Parang hukom ang mga mata ng lahat. Nakatutok sa simpleng dalaga na ngayon ay nasa gitna ng pinakamalaking entablado ng kanyang buhay. Ngunit hindi natinag si Cyrion. Bagamat nanginginig pa ang kanyang katawan, itinuwid niya ang pagkakaupo at tumingin ng diretso kay Doña Valeria at Cassandra. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon. Mariin niyang sabi. Kaya walang halagang mansyon. Ang kayamanan, ang pangalan, kung wala ako. At siya ang nagbalik ng buhay ko. Natahimik ang lahat. Ilang segundo, parang natigil ang hangin. Si Doña Valeria hindi siya makapaniwala. Ang kanyang anak na laging sumusunod sa kanyang kagustuhan, ngayon hayagang sumalungat sa kanya. Cyrion, hindi mo alam ang sinasabi mo. Aniya na nanginginig sa galit. Ngunit tumango si Cyrion. Alam ko. At ito ang pasya ko. Nagmumura sa loob si Cassandra. Hindi niya kayang tanggapin na sa harap ng libo-libong mata sa spotlight ng lipunan. Pinipili ni Cyrion na ipagtanggol ang isang babaeng galing sa palengke. Hindi pwede. Sigaw niya sa isip. Hindi ako matatalo ng isang tendera. Samantala si Ariela nananatiling tahimik. Hindi niya alam kung paano ang tatanggapin ang lahat. Mansyon, pasasalamat, o isang pasanin na magdadala sa kanya sa gulo na hindi niya matatakasan. Sa dibdib niya, humahalo ang kaba at takot. Ngunit higit doon, may apoy na dahan-dahang nagigising. Ang simpleng desisyon ni Cyrion, ang bitawan sa lahat ng tao ang salitang dadalhin siya sa ating mansyon, iyon ang nagsindi ng apoy ng hidwaan. Hidwaan sa pagitan ng ina at anak. Hidwaan sa pagitan ng kasintahan at ng isang tagapagligtas. At higit sa lahat, hidwaan ng dalawang mundo. Ang mundo ng karangyaan at ang mundo ng isang tendera ng isda. Sa gabing iyon, sa ilalim ng spotlight ng 5 helicopters at sa mga mata ng lahat, formal na nagsimula ang laban. Isang laban hindi lang para sa pangalan, kundi para sa puso. Kinabukasan, matapos ang kaguluhan sa dalampasigan at ang mariing pahayag ni Cyrion, naging laman ang lahat ng balita ang pangyayari. Tagapagmana ng Estrevier, iniligtas ng isang tendera ng isda. Sigaw ng mga headline. May kasama pang larawan kung saan kitang-kita si Ariela. Basang-basa, hawak ang braso ni Cyrion habang nakatutok ang spotlight sa kanila. Sa maliit na barong-barong na inuuwian niya, halos mabingi si Ariela sa ingay ng mga kapitbahay. Siya yun oh, nasa dyaryo si Ariela. Baka maging artista yan. Baka naman magkapera na tayo dyan, Ariela. Ngunit sa halip na tuwa, kaba ang nangibabaw sa dibdib niya. Bakit ba ako pumayag na sumama? Tanong niya sa sarili. Bakit ba hindi ako tumanggi kay Cyrion? Sa tabi niya nakaupo si Andoy at Pilar. Ang kanyang mga ampon na magulang, ngunit imbes na tuwa para sa kanya, ibang ningning ang nasa mga mata ng dalawa. Hindi ningning ng pagmamalasakit kundi ng kasakiman. Ayun na Ariela, uwi ka ni Andoy. Kumakamot ng batok pero nakangiti ng palihim. Ito ng pagkakataon. Nakapasok ka na sa mundo ng mga Estrevier. Sa wakas makakabawi na tayo. Makakabawi? Tanong ni Ariela na naguguluhan. Ang ibig niyong sabihin? Sumabat pa sa Pilar. Mabilis parang hindi na makapaghintay. Anak, hindi mo ba nakikita? Sa mansyon ka natitira. Sa mansyon ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Isipin mo na lang kung gaano karaming ginto, alahas at perang nakatago roon. Aba, hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganyang tsansa. At ikaw, Ariela, ikaw ang susi. Nanlamig ang pakiramdam niya. Inay, itay, hindi naman pwede yun. Niligtas ko si Cyrion dahil kailangan niya ng tulong. Hindi naman para gamitin siya. Ngumisi si Andoy, may halong pananakot ang tinig.
Ariela, huwag kang magmalinis. Kung hindi dahil sa amin, patay ka na noon pa. Kami ang nagpalaki sa'yo. Kaya ngayon, panahon na para supplian mo. Pero hindi yun tama. Halos pasigaw na sabi ni Ariela. Hindi naman ako magnanakaw. Lalo na ngayon, hindi ko dadalhin ang kahihiyan sa harap ng taong tinulungan ko. Nagpalit ang anyo ni Pilar. Naging malamig at matalim. Ariela, tandaan mo. Wala kang ibang pamilya, kundi kami. At kapag sinuway mo kami, baka makalimutan namin ikaw ay anak-anakan lang namin. Ano sa tingin mo mangyayari kung ikalat namin sa mansyon na may bahid ka ng pagnanakaw? Sa tingin mo, tatanggapin ka pa nila? Napatigil si Ariela. Sa kabila ng kanyang tapang, ramdam niya ang pagiginig ng tuhod. Alam niyang kayang siraan siya ng mga taong ito at walang makikinig sa kanya laban sa sariling pamilya. Ang mga sugat ng nakaraan, ang takot na maiwan muli, lahat iyon ay nagbabalik. Ano bang gagawin ko? Bulong niya sa loob. Kung lalaban ako, baka mawalan ako ng tahanan. Kung susunod naman ako, dudungisan ko ang sarili kong pangalan. Pagdating ng araw ng pag-alis, isang mamahaling sasakyan ang sumundo sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Ariela habang nakasakay sa likod. Malambot ang upuan, malamig ang aircon at mula sa bintana nakikita niya ang mga lugar na dating nilalakad lang niya. Sa tabi niya nakaupo si Cyrion, nakangiti ng banayad. Halatang nagpapahinga pa mula sa nangyari. Ariela, mahinanit ang sabi. Salamat nga pala ulit. Kung hindi dahil sa'yo baka wala na ako ngayon. Napatungo siya, hindi siya makatingin. Hindi niya kayang banggitin ang bigat na dala niya. Hindi niya masabi ang lihim na binabalak ng kanyang ampon na pamilya. Nang marating nila ang mansyon ng Estrevier, halos hindi makahinga si Ariela. Malawak na bakuran, mga punong-puno ng ilaw, at gusaling parang palasyo na may puting haligi at malalaking bintana. Ang mga kawani nakapila sa harap. Yumuyo ko kay Doña Valeria at kay Cyrion. Ngunit sa gilid, ramdam niya ang malamig ng mga mata ni Cassandra at ng mismong ina ni Cyrion. Welcome to the Estrevier Mansion. Malamig na bati ng isang butler. Habang pumapasok sila, muling sumagi sa isip ni Ariela ang mga salita ni Pilar. Ginto, alahas, pera. Hindi niya maiwasang mapatingin sa mga chandelier na kumikislap, sa mga painting na halatang milyon ang halaga, at sa mga florerang gawa sa porselana. Narinig niya ang mahinang bulong ng kanyang amang ampon sa kanyang tenga. Tandaan mo, Ariela, ikaw ang susi. Gamitin mo ang tiwala nila. Para sa atin to. Napapikit si Ariela. Alam niyang nakapasok siya sa mundo na hindi kanya. At sa bawat hakbang niya sa marmol na sahig ng mansyon, mas lalo siyang kinakain ng dalawang ampoy. Ang apoy ng pasasalamat at paganga kay Cyrion, at ang apoy ng kasakiman at pananakot ng pamilyang kinalakhan niya. Sa gabing yon, sa unang pagkakataon naranasan niyang humiga sa kama na mas malambot kesa sa una na nakasanayan niya. Ngunit hindi siya nakatulog agad, sapagkat sa kanyang dibdib mabigat ang tanong na hindi niya masagot. Hanggang saan ako dadalhin ng lihim na ito? At sa dilim ng silid na iyon, nagsimula ang kaba na magbubukas sa mas malaking gulo. Isang gulong sisira o magbubuo ng kanyang kinabukasan. Sa unang gabi sa mansyon, ipinahiya si Ariela sa hapag. Hindi niya alam ang tamang gamit ng mga kutsara at tenedor, kaya't pinagtawanan siya ni Cassandra. Ni tamang kutsara, hindi alam. Nakakahiya ka. Sabat ni Doña Valeria. Baka naman mamaya isuksok pa niya yan sa bulsa niya. Halos tumulo na ang luha ni Ariela, ngunit bago siya makaalis, narinig niya ang matatag na tinig ni Cyrion. Ang unang gabi ni Ariela sa mansyon ng Estrevier ay parang panaginip na may kasamang bangungot. Pagpasok pa lang sa grand dining hall, halos mahulog na ang panga niya sa laki at karangyaan ng silid. Ang kisame ay puno ng chandelier sa kumikislap na parang mga bituin. Ang mahaba at makintab na lamesa ay napuno ng mamahaling porselana, kristal na baso at pilak na kubyertos na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Sa isang banda ay nakapila ang mga waiter at maid, tahimik na nakatingin, handang sumalo ng utos mula sa mga nakaupo sa hapag.
Sa gitna ng lamesa, isang sunod-sunod na potahe ng karne, isda, at mamahaling alak na hindi man lang niya narinig kailanman sa palengke. Umupo si Ariela sa gilid, halos hindi makahinga. Nakadama siya ng matinding kaba. Sa palengke, sanay siyang kumain gamit ang kamay at minsan ay kutsara at tinidor lang. Pero dito, sa harap ng 3 o 4 na pares ng kubyertos sa magkakasunod na nakahain, hindi niya alam kung alin ang dapat gamitin. Nasa kabilang dulo ng mesa si Cassandra, nakataas ang kilay, nakadingin sa kanya na para bang naghihintay ng pagkakataong umatake. Sa tabi nito si Doña Valeria, nakapulupot ang malamig na aura, nakahawak sa wine glass na parang reyna ng yelo. "Let's begin," malamig na anunsyo ni Doña Valeria. Isa-isang nagsilbi ang mga waiter ng sopas, malamig ang kamay ni Ariela habang hawak ang unang kutsara. Pinilit niyang gayahin ang ginagawa ng iba, pero nadulas siya. Muntik pang tumapon ng sabaw sa plato. Agad naman tumawa si Cassandra, malakas sa parang musika ng pang-aalipusta. "Ni kutsara hindi alam, nakakahiya ka naman." Napatingin sa kanya ang mga waiter. Ang ibang kawani at maging si Ariela ay napapikit sa kahihiyan. Ang dugo niya ay umakyat sa pisngi at halos hindi niya maigalaw ang kamay. Hindi pa nakontento si Cassandra kaya't umiling siya ng may ngisi. "Paano mo naman haharapin ang mga bisita dito kung hindi mo alam kung alin ang dessert fork at alin ang salad fork? Baka mamaya kutsarita pa ng kape ang gamitin mo sa steak." Nagtawanan ng ilan sa gilid, lalo na ang mga kaalyado ni Cassandra sa mansyon. Ngunit mas masakit ang sumunod na sinabi ni Doña Valeria. Malamig, direkta, walang patumpik-tumpik. "Baka mamaya isuksok pa niya yan sa bulsa niya. Sanay naman siya sa palengke. Ano ba naman ang magbulsa ng pilak, hindi ba?" Parang sinaksak si Ariela. Ang mga salitang yon ay humiwa ng mas malalim kaysa sa lahat ng panlalait na narinig niya sa palengke. Doon tinatawag siyang ampon, magnanakaw, hampas lupa. Pero dito sa mansyon, sa harap ng pinakamakapangyarihang tao, inihayag na para bang totoo ang lahat ng iyon. Nanginginig ang mga kamay niya, halos tumulo ang luha. Gusto niyang tumayo, tumakbo palabas, iwanan ang lahat ng ito. Bakit ko pa ba tinanggap ang paanyaya ni Cyrion? Hindi ako bagay dito. Hindi ko tumundo. Ngunit bago pa siya makagalaw, bago pa siya tuluyang bumagsak sa kahihiyan, isang tinig ang pumunit sa katahimikan. Enough. Malalim, mariin at puno ng otoridad ang boses na yon. Ang lahat ng mga mata ay napalingon sa dulo ng mesa, kay Cyrion. Nakatayo siya, hawak ang baso ngunit hindi umiinom. At matalim ang tingin kay Cassandra at sa sariling ina. Kahit hindi pa lubos ang kanyang lakas, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang tinig. "Kung may dapat akong ipahiya ngayong gabi," patuloy niya, "ako yun. Dahil ako ang nagdala sa kanya dito. Kung wala siya, baka wala na ako ngayon. At kung iyon ang kapalit ng buhay ko, isang kutsara tinidor, handa akong isugal yun." Natahimik ang buong hapag. Si Cassandra, napanganga, hindi makapaniwala na sa harap ng lahat, ipagtatanggol ni Cyrion ang isang tindera ng isda laban sa kanya. Si Doña Valeria, nanlilisik ang mga mata, ngunit hindi makasagot agad. Si Ariela naman ay napahawak sa dibdib, para bang biglang nawala ang bigat na pumipigas sa kanyang hininga. Para bang sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mansyon, may tumayo para sa kanya. At sa gabing iyon, nagsimula ang mas matindi pang apoy. Hindi lang ng galit ng dalawang babae laban sa kanya, kundi ng pag-uspong ng kakaibang lakas sa kanyang dibdib. Hindi pa man natatapos ang hapunan, malinaw na malinaw. Ito ang simula ng digmaan, hindi lamang sa lipunan, kundi sa puso. Pagkatapos ng tensyong hapunan, halos hindi na makatingin si Ariela sa mga mata ng mga tao sa mansyon. Ramdam pa rin niya ang init ng pumumula sa kanyang pisngi mula sa pangahamak ni Cassandra at Doña Valeria. Nang tumayo siya para magpaalam, mabilis siyang hinabol ng tinig na pumunit sa katahimikan ng silid. "Huwag kang aalis." Malakas, mariin at walang halong pag-aalinlangan ng boses na iyon. Lahat ng nasa hapag ay napalingon.
Ang mga waiter natigilan. Si Cassandra napasapo sa dibdib. Si Doña Valeria muntik mabitawan ang hawak na wine glass. Nakatingin si Cyrion kay Ariela. Matalim at puno ng pakiusap ang mga mata. Kung aalis ka, aalis din ako. Napatigil si Ariela. Parang kumirot ang loob niya. Hindi niya inaasahan ng ganoong katapang na salita mula sa binatang halos ikamatay niya sa dagat. Pakiramdam niya biglang naging mas mabigat ang kanyang mga paa. Hindi niya alam kung makakalakad palabas. Cyrion, huwag ka nga magbiro. Sabat pa ni Cassandra, pilit na tumatawa, ngunit nanginginig ang boses. Hindi mo naman siniseryosong sinabi mo, diba? Iiwan mo ang sarili mong pamilya? At ito, isang tendera lang? Ngunit hindi nagbiro si Cyrion. Tumayo siya. Nilampasan ang nakatingin ng mga panauhin at marahang lumapit kay Ariela. Hinawakan niya ang braso nito. Mariing hinigpitan na para bang ayaw niya itong mawala. Naglaho ang lahat ng damdamin kay Ariela. Takot, kaba, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Paano kung lalo siyang kamuhian ng lahat dahil sa mga salitang binitiwan ni Cyrion? Paano kung isipin nila na ginagamit niya nga ang sitwasyon? Hindi ko naman ginusto to. Bulong ng isip niya. Bakit ba hindi nila makita na tumulong lang ako? Ngunit sa gitna ng takot, naramdaman din niya ang kakaibang init sa dibdib. May kung anong kapangyarihan sa tinig ni Cyrion na pumipilit sa kanya na manatili. Hindi niya alam kung awa, pasasalamat o isang damdamin na mas malalim pa. Cyrion, singhal ni Doña Valeria na malamig na parang yelo. Hindi mo alam ang mga pinagsasasabi mo. Ang desisyon mo ay nakasalalay sa pangalan ng pamilya. Hindi ka pwedeng basta-basta magpahayag ng ganyan sa harap ng lahat. Ngunit nanatiling nakatitig si Cyrion kay Ariela. Kung aalis siya ngayon, Mama, aalis din ako. Hindi ako makakapayag na mawala siya matapos niya akong iligtas. Nagbulungan ang lahat ng panauhin. Ang ilan ay napanganga. Ang iba'y napahawak sa kanilang bibig na parang nakapanood ng isang eksena sa pelikula. Si Cassandra nanginginig sa galit at halos sumabog ang kanyang dibdib sa inis. Ano ba meron sa kanya, Cyrion? Halos pasigaw niyang sabi. Isang tendera lang naman siya. Wala siyang pinag-aralan. Wala siyang lugar dito. Samantalang ako ang kasama mo sa lahat ng events. Ako ang pinakilala mo sa lipunan. Kaya ako ang nararapat na nasa tabi mo. Ngunit hindi siya pinansin ni Cyrion. Ang lahat ng atensyon niya ay na kay Ariela lang. Nanginginig ang kamay ng dalaga. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiti bilang pasasalamat o umalis na lang ng tuluyan. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit natatakot siya. Baka mas lumala lang ang sitwasyon. At sa mismong sandaling iyon, narinig niya sa loob ng kanyang isip ang boses na matagal niya nang kilala. Hindi iyon boses ng kanyang puso, kundi ng mga taong nagpalaki sa kanya. Ang tinig ni Pilar, ang kanyang ampon na ina, malamig at paulit-ulit. Gamitin mo siya para sa atin to. Huwag mo sayangin ang pagkakataon. Ang isang salita lang ni Cyrion, kayamanan ng kapalit. Huwag kang tanga, Ariela. Gamitin mo. Parang kinuyom ang dibdib niya. Pinikit ang mga mata. Pilit na pinapaalis ang boses na iyon. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako katulad nila. Ngunit paano kung tama sila? Paano kung ang pagtanggi niya ay magdulot ng kapahamakan, hindi lang sa kanya, kundi sa mga taong kinalakan niya? Sa likod ng lahat, naroon pa rin ang takot. Takot na baka ipahiya siya ng kanyang sariling pamilya. Takot na baka siraan siya ng mga ito kay Cyrion at sa buong mansyon. Huminga siya ng malalim. Pagmulat ng kanyang mata, nakita niya ang matinding pakiusap sa mga mata ni Cyrion. Mata na puno ng pasasalamat at tiwala. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa. Mahinang bulong ni Ariela. Halos siya lang nakakarinig. Pero hindi ko kayang basta-bastang tumalikod. Ngumiti si Cyrion. Mahina ngunit matatag. Salamat. Yan lang ang kailangan ko ngayon. Na manatili ka. Sa gilid ni Doña Valeria ay napailing.
Malamig ang titig, at si Cassandra ay halos magliyab sa galit. At sa hapag na iyon, malinaw na nagsimula ang mas malalim na hidwaan. Hindi lang dahil sa kayamanan, kundi dahil sa isang puso na natutong pumili ng hindi inaasahan. At si Ariela, sa kabila ng takot at boses ng kanyang pamilya sa loob ng kanyang isipan, ay unti-unting nadadala ng isang damdamin na hindi niya pa lubusang maunawaan. Isang damdamin na maaaring magligtas o tuluyang magwasak sa kanya. Sa isang malawak na opisina na tanging salamin at marmolang bumabalot, nakaupo si Senyor Vargos sa kanyang leather chair. Ang gabi tahimik, ngunit sa loob ng kanyang silid, mainit ang alon ng galit na bumabalot sa kanya. Sa mesa, nakalatag ang isang dyaryo. Naka-front page ang litrato ni Ariela at Cyrion. Headline: Tagapagmana ng Estrevier, inakay ng tendera ng isda matapos malunod. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Vargos. Ang mga litid sa kanyang leeg ay lumitaw at ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng puot. Cyrion Estrevier. Malamig niyang bulong. Halos pabulong ng sarili. Lahat ng tao, lahat ng kumpanya, lahat ng kapayamanan, hindi ko kayang tumbasan. Pero ito, isang tendera ng isda, siyang kahinaan mo. Umikot siya sa kanyang swivel chair. Tumingin sa malawak na bintana kung saan tanaw mga ilaw ng syudad. Ang mga Estrevier, matagal ako nang gustong pabagsakin. Ngunit lagi kang nakakatakas sa kamay ko. Ngayon, ipinakita mo sa akin ang iyong butas. Pumasok ang kanyang kanang kamay. Isang tauhan na matagal nang naglilingkod sa kanya. Nakaitim na suit at may hawak na folder. Marahan itong naglakad papalapit. Inihain ng dokumento sa harap niya. Senyor, wika ng tauhan. Ito pong impormasyong nakuha namin tungkol sa babaeng nagligtas kay Cyrion. Pangalan, Ariela. Lumaki sa ampon na pamilya. Mahirap, nagtitinda ng isda sa palengke. Walang pinag-aralan, walang koneksyon, walang kapangyarihan. Kumislap ang mga mata ni Vargos. Eksakto. Binuklat niya ang folder. Pinagmasdan ang litrato ni Ariela. Ang simpleng damit, ang mga kamay na may kalyo, ang buhok na tinuyo ng araw. Ito ang babae nakapasok sa buhay ng tagapagmana ng Estrevier. Isang hampas lupa, isang kahihiyan. Tumayo si Vargos, lumapit sa bintana. Hawak pa rin ang larawan. Kung paano siya nagkataon naging sandalan ni Cyrion, iyon din ang gagamitin ko para wasakan siya. Ano ang plano ninyo, senyor? Tanong ng tauhan. Ngumisi si Vargos, malamig at mapanganib. Mag-utos ka ng masusing investigasyon. Alamin ang bawat galaw niya, bawat lihim, bawat bahid ng nakaraan. Kung hindi sapat, gumawa kayo ng paraan para mamukhang marumi siya sa mata ng lipunan. Ang pangalan niya ay dudungisan hanggang sa siya mismo ang bumitaw. Tumango ang tauhan. Agad na umalis, dala ng utos. Nanatiling nakatayo si Vargos sa harap ng bintana. Tinitigitigan ang mga ilaw ng syudad. Ang kanyang dibdib ay mabigat sa alaala ng nakaraan. Minsan may anak din siyang minahal higit sa kayamanan. Ngunit nawala ito sa kanya. Isang pagkawala na hanggang ngayon ay hindi niya matanggap. Ang sugat na iyon ay nagpaikot ng kanyang puso sa galit. At ngayon, sa tuwing makikita niya si Cyrion, naaalala niya ang sariling sakit. Wala na akong anak. Balong niya. Nanginginig ang boses sa galit. Kaya't sisirain ko siya. Sisirain ko ang anak ng Estrevier. Para maramdaman niya ang sakit ng pagkawala. Ang sakit na ako lang ang tunay na nakakaalam. Humigpit ang kanyang kamao. Pinilas ang larawan ni Ariela. Anak, laban sa anak. Mariin niyang bulong, puno ng sumpa. At sa gabing iyon nagsimula ang isang bagong kabanata ng digmaan. Hindi lamang para sa pangalan ng Estrevier, kundi para sa buhay ni Ariela, na ngayon magiging sentro ng plano ni Senyor Vargos. Tahimik ang gabi sa mansyon ng Estrevier. Ang mga chandelier ay kumikislap.
Ang mga kawanay nagsiuwian na at tanging ang malamlam na ilaw sa mga pasilyo ang nagbibigay bantay. Sa isang silid sa ikalawang palapag, nakaupo si Ariela sa gilid ng kama. Nakatingin sa bintana, hindi siya mapalagay. Mula nang dalhin siya rito, ramdam niya ang mga matang nakamasid. Hindi lamang mula kina Doña Valeria at Cassandra, kundi pati mula sa kanyang sariling pamilya. Ang mga salita ng kanyang ampon na ama, si Andoy, ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tandaan mo, Ariela, ikaw ang susi. Sa bawat galaw mo, para sa atin to. Gamitin mo ang pagkakataon. Ngunit bago pa niya malimutan ang bigat ng mga salita, isang malakas na ugong ang gumising sa buong mansyon. Kasunod ang malalakas na sigaw mula sa labas. Secure the gates, may mga armadong tao. Napatayo si Ariela at nanginginig. Sa labas ng kanyang silid narinig niya ang mga yabag na nagmamadali. Binukasan niya ang pinto at nakita ang mga gwardya na nagsisipag-takbuhan. Dala ang kanilang armas. At doon niya nakita ang isang anino na sumulpot mula sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking nakaitim, may baril na nakatutok na diretso sa kanya. Huwag kang kikilos, malamig na tinig. Ikaw ang kailangan namin. Nanlaki ang mga mata ni Ariela, hindi siya makagalaw. Ngunit bago pa siya tuluyang lapitan, isang pamilyar na tinig ang sumigaw mula sa likod. Ariela! Si Cyrion humahangos, dumating mula sa kabilang direksyon. Agad siyang tumakbo. Itinulak si Ariela palayo, tinakpa ng sariling katawan. Gusto kong makita kang mawalan, gaya ng pagkawala ko ng anak. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Malamig, puno ng galit. Si Senior Vargas mismo, nakatayo sa gilid ng hardin, hawak ang megaphone. Sa tabi niya ay nakapalibot ang kanyang mga tauhan na armado. Ang mga mata ni Ariela ay nanlaki. Ngayon niya lang narinig ang galit na iyon. Galit na parang wala nang pakialam kung sino ang madadamay. Habang tumataas ang tensyon sa loob ng mansyon, biglang nagdilim ang lahat. Naputol ang kuryente. Sabay na namatay ang mga chandelier, mga ilaw sa pasilyo at maging ang mga kamera ng CCTV. Anong nangyari? Sigaw ng isang gwardiya. Sa dilim, bumalik sa isip ni Ariela ang huling mga salita ng kanyang ampon na ama. Ikaw ang susi. Napahawak siya sa tip-tip. Diyos ko, sila bang may gawa nito? Sa ibaba ay nakangisi si Andoy, nakatago sa anino. Siya ang nagpatay ng kuryente gamit ang planong matagal nang nakahanda. Ngayon, bulong niya sa sarili. Habang abala sila, kukunin ko ang kayamanan ng Estrevier. Sa loob, naririnig ni Ariela ang pagkabasag ng mga bintana, ang pagsigaw ng mga tauhan at ang mga yabag na nag-uunahan. Ang mansyon ay tila naging pugad ng kaguluhan. Stay with me, sigaw ni Cyrion. Mahigpit na hawak ang kamay ni Ariela habang patakbo silang dumaan sa isang pasilyo. Ngunit naroon pa rin ang mga tauhan ni Vargas, nakaharang at muling nakatutok ang barel. Wala kang takas, Estrevier, sigaw ng isa. Ibibigay mo sa amin ang babae o dito ka na mamamatay? Nanginginig si Ariela, halos hindi siya makahinga. Ang barel ay nakatutok direkta sa kanyang noo. Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang mga ito, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa labas. Muling dumating ang mga helicopters. Ang parehong 5 helicopter na sumaklolo noon. Ang kanilang spotlight ay sabay-sabay na tumutok sa mansyon. Tila pinunit ang kadiliman. Ang ingay ng mga rotor ay umalingaw-ngaw at sa gitna ng takot muling sumibol ang pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang dilim ng loob ng mansyon at ang ingay ng labas ay nagsanib. At ang bawat sulok ay tila pugad ng panganib. Sa gabing iyon nagsimula ang unang pagsalakay, isang gabi ng takot at pagtataksil. Ngunit higit sa lahat, isang gabi kung saan magsisimula ang tunay na laban para kay Ariela. Laban para sa kanyang buhay, laban para sa tiwala ni Cyrion, at laban para sa lihim na tinatago ng kanyang sariling pamilya.
Ang mansyon ng Estrevier ay lumubog sa kompletong dilim matapos maputol ang kuryente. Ang dating maliwanag na pasilyo na kumikislap sa mga chandelier, ngayon ay tila naging maze ng anino. Ang mga yabag ng tauhan ni Vargas ay naguunahan sa bawat sulok. Ang kanilang mga sigaw ay umuugong sa katahimikan ng gabi. Hinila ni Sirion si Ariela. Mahigpit ang kapit sa kamay nito. Sumunod ka sa akin. Kilala ko ang bawat pasilyo dito. Mabilis siyang bulong. Kahit natatakot, nagtiwala si Ariela. Ramdam niya ang init ng palad ni Sirion sa kabila ng ginaw ng paligid. At iyon lang ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas. Dumaan sila sa makipot na hallway. Dahan-dahan ngunit mabilis. Iwas sa bawat sulok kung saan naroon ang mga kalaban. Sa dilim naririnig nila ang basag ng mga bintana, mga pinto na sinisipa at mga paanas na utos. Hanapin ang babae, buhay o patay. Ibalik kay Senyor Vargas. Humigpit lalo ang kapit ni Ariela kay Sirion. Sirion, natatakot ako, bulong niya. Huwag, magtiwala ka sa akin. Mariing sagot ng binata, kahit ramdam ang bigat ng banta. Ngunit sa pagmamadali, nadulas ang paa ni Ariela sa marmol na sahig. Napasigaw siya ng mahina at natapilok. Sumalpok ang balikat niya sa isang malaking vase na nakapatong sa pedestal. Bumagsak ang vase, nabasag sa sahig, at umalingaw-ngaw ang tunog sa buong pasilyo. Andun sila! Sigaw ng isa sa mga tauhan. Hanapin ang babae! Naroon siya! Halos bumagsak ang puso ni Ariela sa kaba. Hinilit siyang muli ni Sirion. Ngunit mabilis na lumapit ang tatlong anino na armado. Ang isa ay agad na nagtaas ng baril. Diretso kay Ariela ang tutok. Kapag kumilos ka, babagsak siya. Banta ng lalaki. Nanigas si Ariela. Hindi siya makagalaw. Sa isang iglap, ramdam niya ang malamig na dulo ng baril na halos nakatutok na sa kanyang noo. Walang kasalanan ng babaeng yan. Sigaw ni Sirion. Itinulak ang sarili sa harapan ni Ariela. Tinakpan ang katawan nito ng sarili niyang dibdib. Ako na lang ang kunin ninyo. Ako ang kapalit niya. Nagkatinginan ng mga tauhan. Nag-aatubili. Alam nilang malaking bagay ang buhay ng tagapagmana ng Estrevier. Ngunit malinaw ang utos ni Senyor Vargas. Ang babae ang target. Hindi pwede. Malamig na sagot ng isa. Itinulak palapit ang barel. Ang gusto ni Senyor, siya. Kung ganon, dadaan muna kayo sa akin. Mariing sagot ni Sirion. Nakahanda siyang magsakripisyo. Kahit pa nangihina ang katawan mula sa aksidente sa dagat. Nanginginig si Ariela. Ang mga matay puno ng luha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa. Ngunit walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Tanging pagtibok ng kanyang puso ang malakas sa loob ng kanyang tenga. At sa mismong sandaling iyon, isang malakas na ugong ang muling pumunit sa langit. Umalingaw ang tunog ng 5 helicopters. Mula sa mga bintana at bubong, pumasok ang matinding liwanag ng kanilang spotlight. Tumagos sa dilim at tumutok sa mga pasilyo ng mansyon. Alpha Team, pasok! Sigaw ng isang boses mula sa radyo. Mabilis na bumaba ang mga lubid mula sa itaas. Isa-isang sumulpot ang mga armadong tauhan. Nakasuot ng tactical gear at may bitbit na barel na mas makapangyarihan pa kaysa sa hawak ng mga tauhan ni Vargas. Ang mga anino sa paligid ay biglang naglaho. Napalitan ng liwanag at tunog ng mga yabag na puno ng disiplina. Nagulat ang mga tauhan ni Vargas. Umatras! May reinforcement sila! Sigaw ng isa. Sa sobrang gulat, hindi agad nakapaputok ang nakatutok na baril kay Ariela. Sa halip, mabilis na pinaluhod ng isang tactical soldier ang lalaking armado gamit ang isang malakas na hampas ng baril. Clear the principal! Clear the girl! Sigaw ng commander. Hinila agad si Sirion at Ariela ng 2 sundalo. Itinago sila sa isang ligtas na sulok ng hallway. Ramdam ni Ariela ang hingal ni Sirion, ngunit hindi ito binitiwan ng kamay niya kahit isang saglit. Safe na kayo, sir.
Sabi ng isa sa mga rescuer. Dali na natin sila palabas. Ngunit sa gitna ng liwanag, naroon pa rin ang takot sa puso ni Ariela. Ang dilim ay hindi pa rin ganap na nawawala sapagkat alam niyang kahit na iligtas sila ng mga helicopter, hindi pa tapos ang laban. Si Senyor Vargos ay naroon pa rin at ang kanyang anino ay patuloy na nakapalibot sa kanila. Ang gabing iyon ang tinawag nilang itim na gabi. Isang gabi ng takot, pagtataksil at pag-asa. Isang gabi na muling nagpatibay sa ugnayan ni na Ariela at Cyrion. Ngunit nagbukas din ang mas mabigat na digmaan na paparating. Nang bumaba ang mga sundalo mula sa helicopters at tuluyang masupil ang mga tauhan ni Senyor Vargos, lumuwag ang hangin sa loob ng mansyon. Ang dating itim na dilim ng pasilyo ay nabahira ng puting liwanag mula sa mga spotlight at ang mga ingay ng putukan at sigawan ay unti-unting napalitan ng tinig ng mga rescuer na nag-aayos ng paligid. Clear na ang East Wing, sigaw ng isa. Ligtas na ang principal, dagdag ng isa pa. Hinila ng mga sundalo si Ariela papalayo sa gitna ng kaguluhan. Nanginginig pa ang kanyang katawan at halos hindi siya makapaniwala na nakaligtas siya sa baril na halos pumutok na kanina. Kasabay niyang sinamahan si Cyrion na may sugat sa braso at gasgas sa pisngi. Ngunit nakatayo pa rin. Pilit na ipinapakita ang kanyang lakas. Ariela, mahinang tawag ni Cyrion. Hawak ang kamay niya kahit nadadala ng sandalo. Ayos ka lang ba? Tumango si Ariela, ngunit hindi niya masabi ang totoo. Hindi siya ayos. Sa kanyang dibdib may mabigat na pangamba na hindi niya maalis. Sapagkat alam niya, may isang lihim na siya lamang ang nakakaalam. At iyon ang partisipasyon ng kanyang ampon na pamilya. Habang nakatutok ang lahat sa pagsalakay ng mga tauhan ni Vargos, habang nakikipaglaban ng mga gwardya at sundalo sa loob ng mansyon, may isang mas tahimik na operasyon na naganap. Si Andoy at Pilar, kasama ang ilan nilang kasabwat ay ginamit ang pagkakataon upang makapasok sa treasury room ng mansyon. Isang silid na bihirang buksan at mahigpit ang seguridad. Ngunit ngayong patay ang kuryente at hindi gumagana ang CCTV, nagawa nilang buksan ng mga cabinet at lagyan ng mga alahas at pera. Mabilis, malinis at halos walang iniwan na bakas. Nang matapos ang kaguluhan, napansin ng mga tauhan ng Estrivier na may nawawala. Mga alahas, pera at ilang mahalagang dokumento. Ang unang napagbintangan ang kampo ni Senyor Vargos. Hindi sila umatras lang para patayin si Ariela. Mariing sabi ng mga gwardya, ginamit nilang pagkakataon para magnakaw. Kumalat agad ang akusasyon at sa loob ng ilang oras maging ang media na nagmamatsyag sa labas ay nagsimulang magulat. Sinalakay ni Senyor Vargos ang mansyon ng Estrivier, hindi lamang para patayin ng tagapagmana kundi pati nakawin ang kayamanan. Ngunit si Ariela nananatiling tahimik sapagkat sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang katotohanan. Alam niyang hindi lamang si Vargos ang may pakana. Ang kanyang ampon na pamilya, ang mga taong kinalakhan niya, sila ang tunay na nakinabang sa dilim ng gabing iyon. Habang nakaupo siya sa isang sulok ng silid, nanginginig ang mga kamay. Hindi niya mapigilan ang mga luhang unti-unting tumulo. Kasalanan ko to. Kung hindi sana ako sumama, hindi sila makakapasok. Ako ang pintuan na binuksan nila. Lumapit si Cyrion. Sugatan ngunit hindi ininda ang sarili. Marahan niyang pinunasan ng luha ni Ariela gamit ang daliri. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang kaguluhang ito. Mahinang sabi niya. Kung may mananagot, si Vargos yon at hindi ikaw. Ngunit hindi iyon kayang paniwalaan ni Ariela. Sa bawat pintig ng puso niya, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Andoy at Pilar. Ikaw ang susi. Para sa atin ito. Hindi niya kayang sikmurain ang bigat ng katotohanan. Hindi niya kayang makita si Cyrion na patuloy na nagtitiwala sa kanya, habang sa likod naman ng lahat, siya mismo ang naging tulay ng pagnanakaw. Kaya isang desisyon ang kanyang ginawa. Kinagabihan habang abala ang lahat sa pagbibilang ng nawawalang kayamanan at paghahanda ng media statement ng pamilya Estrivier, dahan-dahang lumabas si Ariela sa kanyang silid. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo.
Iwas sa mga bantay at pinagtaas ang hagdan pababa. Bago siya makalabas ng pinto, muli niyang nilingon ang mansyon. Ang mga ilaw ay muling bumalik at ang buong bahay ay muling nagningning sa karangyaan. Ngunit para sa kanya, isa itong kulungan ng kasalanan at alaala ng kahihiyan. Patawad, Cyrion. Mahina niyang bulong. Pero hindi ako bagay dito. Ayoko madamay ka pa. At tuluyan siyang naglakad palayo, dala ang bigat ng kasalanan. Ang takot na baka lumabas ang katotohanan. At ang sakit na iniwan ng taong nagsimula ng maging mahalaga sa kanya. Nang muling marating ni Ariela ang palengke, bumalik siya sa amoy ng isda, sa tunog ng pagtawad ng mga tao, at sa kalbaryo ng dati niyang buhay. Ngunit ngayon mas mabigat na ang lahat, sapagkat dala niya na hindi lamang ang kahirapan, kundi pati ang konsensya ng isang lihim na maaari niyang ikapahamak. At sa likod ng lahat, nananatiling nakabitin ang tanong, kapag natuklasan ni Cyrion ang katotohanan, kaya pa ba siya nitong patawarin? Muling bumalik si Ariela sa palengke, dala ang bigat ng kahapon at ang takot na madamay pa si Cyrion sa mga lihim ng kanyang ampong pamilya. Ang ingay ng mga tinderang sumisigaw ng isda sa limang isda at ang amoy ng dagat ay pamilyar. Ngunit para sa kanya ngayon, tila ba mas mabigat iyong kulungan. Habang nakikipagtawaran siya sa isang mamimili, napansin niya ang bulungan ng mga tao. May ilan na nakatingin, may ilan na palihim na kumukuha ng litrato. Hindi niya ito pinansin. Sanay na siya sa mapanuring mata. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na pangyayari. Ariela, umalingaw-ngaw ang tinig na iyon sa buong palengke. Paglingon niya, bumungad ang figura ni Cyrion. Basang-basa ng pawis. Humahangos, ngunit diretsong hakbang papalapit sa kanya. Sa likod nito may kasamang bodyguards at ilang mamamahayag na tila ba nauna pang nakarating kesa sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroroon. Si Cyrion Estavier na, sigaw ng isa. Bakit siya dito sa palengke? Bago pa makakilos si Ariela, lumuhod si Cyrion sa harap niya. Oo, sa mismong gitna ng palengke. Sa harap ng mga tinderang nagbebenta ng tilapia at bangus. Sa harap ng mga batang naglalaro sa tabi ng kargador. At sa harap ng mga mata ng lahat. Bumalik ka, Ariela. Mariing pakiusap ni Cyrion habang nakahawak sa kanyang kamay. Ikaw ang kailangan ko. Hindi ang mansyon. Hindi ang pangalan. Hindi ang kayamanan. Ikaw. Parang natigilan ng buong palengke. Ang mga tendera ay napatigil sa pagsigaw. Ang mga mamimili ay hindi na nakipagtawaran at ang lahat ng mata ay nakatutok kay Ariela. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang sumagot, ngunit bago pa niya mabigkas ang kahit anong salita, isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Nanlaki ang mata ng lahat. Si Cassandra ay nakatayo sa harap, pulang-pulang muka, sa galit. Hawak niyang mamahaling handbag at sa tingin pa lang ay alam na ng lahat na hindi siya naroon para makipag-usap ng mahinahon. Walang iya ka! Sigaw ni Cassandra habang hawak-hawak ang braso ni Ariela. Ginamit mo lang si Cyrion para makaakyat sa lipunan. Hindi ka dapat humarap sa kanya. Isa ka lang tindera. Hinila niya ang damit ni Ariela at bago pa makapigil ang iba, napunit ang laylayan ng kanyang damit. Nahantad ang kanyang lieg. At doon sa liwanag ng araw lumitaw ang isang malinaw na marka, isang birthmark, hugis buwan na kulay mapulang kayumanggi na nakaukit mula pagkabata pa. Napaawang ang bibig ng mga tao. May birthmark siya, bulong ng isa. Parang pamilyar. Dagdag pa ng iba. Mabilis na naglabas ang cellphone ng isang mamimili. Kinuhanan ng video ang buong eksena. Mula sa paglapit ni Cyrion hanggang sa pagsampal at pagpunit ni Cassandra hanggang sa paglantad ng birthmark ni Ariela. At bago pa matapos ang araw, kumalat na ito online. Hashtag, tendera tagapagmana. Hashtag, birthmark ng babae. Dalawang trending topic. Sa loob ng kanyang opisina pinapanood ni Senior Vargos ang video. Napatigil siya. Nagningning ang mga kamay habang nakatitig sa screen ng tablet. Ang birthmark na iyon, hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang parehong marka na nasa lieg ng kanyang anak na nawala noon pa man. Parang biglang tumigil ang kanyang mundo.
Sa lahat ng taon ng kanyang paghahanap, sa lahat ng sakit ng pagkawala. Ngayon lang muling bumalik ang alaala ng anak na iniyakan niya sa gabi. Anak ko, bulong niya at halos maiyak ngunit nagpipigil. Ngunit agad din pumasok ang galit sa kanyang dibdib. Hindi siya basta-basta maniniwala. Kailangan niya ng patunay. Tinawag niya ang kanyang pribadong investigador, isang lalaking nakaitim na coat na lagi nakatago sa anino. Kunin mo ang DNA niya ng palihim. Mariing utos ni Vargas. Hindi ako titigil hanggang hindi ko alam ang katotohanan. Kung siya nga, babaliktad ang lahat. Tumango ang lalaki, agad na umalis dala ang utos. Samantala sa palengke yakap-yakap ni Cyrion si Ariela, habang ang mga tao ay nag-uusyoso pa rin. Si Cassandra naman ay tulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit ang kanyang mga matay puno ng pangako ng muling paghihigante. At si Ariela, hawak-hawak ang sariling dibdib, nanginginig pa rin. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang kahihiyan sa harap ng lahat o ang bigat ng misteryong biglang lumabas dahil sa isang birthmark na matagal niya nang kinalimutan. Mainit pa rin ang usapan sa palengke matapos ang kahihiyang dinanas ni Ariela. Nagsiksika ng mga tao, hawak ang kanilang cellphone habang ang mga bulungan ay parang mga punyal na paulit-ulit na tumatama sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, mahigpit ang hawak ni Cyrion sa kamay niya. Para bang ayaw siyang pakawalan kahit ano pang sabihin ng mundo. Bakit ka lumalayo, Ariela? Sigaw ni Cyrion na malinaw na dinig ng lahat. Nais lang naman kitang mas makilala pa. Napatigil ang mga tao. Ang mga tendera ay napatakip ng bibig at ang mga mamimili ay napahinto sa kanilang pagbili. Parang naging teatro ang palengke at sila ang pangunahing tauhan sa isang dramang walang sino man ang makakaiwas. Ngunit bago pa makasagot si Ariela, isang malamig na tinig ang pumunit sa hangin. Cyrion? Lumingon siya at doon bumungad si Doña Valeria. Nakatayo siya sa gilid ng palengke. Nakaitim na bestida. Nakataas ang baba. At ang mga matay matalim na nakatuon kay Ariela. Sa kanyang tabi nakatayo ang ilang bodyguards. Parang mga haliging handang sumalo ng utos anumang oras. Lumapit siya. Ang bawat takbang ay sinusundan ng katahimikan ng crowd. Layuan mo siya, Cyrion. Ang tulad niya hindi nararapat sa uri natin. Umigting ang kaba sa dibdib ni Ariela. Hindi niya alam kung sino ang kukuha ng lakas para sumagot. Kaya't napayuko na lamang siya. Ngunit si Cyrion hindi natinag. Hindi, Mama. Mariing sagot niya. Hindi ako lalayo sa kanya. Nag-ikot ng tingin si Doña Valeria at sinipat ang mga taong nakapaligid at saka ibinalik ang titig sa anak. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Isang tendera ng isda. Hahayaan mo bang sirain ng isang gaya niyang pangalan ng Estrevier? Ngunit hindi na napigilan ni Cyrion ang bugso ng damdamin. Tumayo siya sa gitna ng palengke. Hinila si Ariela palapit at doon siya nagsimulang magsalita. Hindi lamang sa ina, kundi sa lahat ng tao na nakikinig. Alam mo ba kung bakit ako nahulog sa kanya? Tanong niya na malakas, malinaw at puno ng damdamin. Tahimik ang lahat. Minsan noong kabataan ko, patuloy niya, naglayas ako. Pagod na ako sa mga utos, sa presyon, sa pangalan ng Estrevier. Gusto kong maranasan ang buhay ng isang ordinaryong tao, kahit isang araw lang. Ngunit sa kalye, wala akong pera, wala akong makain, at muntik na akong mawalan ng malay dahil sa gutom. Napasapong mga tao, nakikinig ang buong atensyon. At doon, ngumiti siya kay Ariela, puno ng alaala. May isang batang tendera ng isda. Nilapitan niya ako. Inabutan ng libreng isda at sabay sabi, "Maswerte ka, kilala mo ang magulang ko. Samantalang ako, ampon lang." Nalaki ang mga mata ni Ariela. Hindi niya akalaing naaalala pa iyon ni Cyrion. Isang simpleng sandali sa kanyang murang edad. Isang gabing halos wala siyang kita, ngunit pinili pa rin niyang tumulong sa isang estranghero. At doon ko nadama, patuloy pa ni Cyrion, na kahit gaano ako kapigo bilang anak ng isang makapangyarihang pamilya, na maswerte pa rin ako.
dahil may pamilya akong babalikan. At siya, si Ariela, siyang nagpapaalala sa akin nun. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Ariela, sabay lingon kay Doña Valeria. Doon ako nahulog. Siya ang unang babae nagbigay sa akin ng pag-asa. Siya ang dahilan kung bakit ako bumalik sa pamilya natin noon. At ngayon, siya rin ang dahilan kung bakit lalaban ako muli. Kahit ikaw pang humadlang, Mama. Umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga tao. May mga napangiti, may mga kinilabutan, at may ilang palihim na napaluha. Si Doña Valeria ay hindi makapaniwala. Ang anak niyang laging sumusunod sa kanya ngayon hayagang sumasalungat. At sa harapan ng napakaraming tao, ang malamig niyang titig ay naging apoy ng galit. Ngunit walang lumabas sa salita. Si Cassandra na nakatayo sa gilid ay halos malaglag ang panga. Hindi niya akalain na mismong si Cyrion ang magbubunyag ng ganoong kwento. At ang kwento pa ay naglalagay kay Ariela sa pedestal ng puso ng binata. At si Ariela, nanginginig, naluluha, ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kakaibang lakas. Lakas na mula sa pag-amin ni Cyrion, mula sa alaala ng kanilang nakaraan, mula sa pag-ibig na pilit niyang iniwasan, ngunit ngayon ay hindi niya na maitatanggi. Sa gitna ng palengke, sa harap ng lahat, muling ipinaglaban ni Cyrion ang kanilang pagmamahalan. At sa sandaling iyon, nagsimulang mabura ang mga pangungutya sa paligid. Napalitan ng bulungan ng paghanga at tanong na, totoo kayang pag-ibig ang namamagitan sa kanila? Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sapagkat ang mga salita ni Cyrion ay siyang lalong magpapagalit kay Doña Valeria at magtutula kay Cassandra sa sukdulang paghihigante. At higit sa lahat, ito rin ang magbubukas ng susunod na kabanata, ang masakit na katotohanan na magpapapagsa kay Cyrion. Mainit pa rin ang hangin ng palengke matapos ang mga salitang binitiwan ni Cyrion. Nakatayo siya sa gitna ng lahat. Hawak ang kamay ni Ariela at ipinahayag ang dahilan kung bakit siya nahulog dito. Ang mga tao ay bulong ng bulong. Ang ilan ay tila naiiyak at ang iba na may kinikilig na parang nanonood ng isang palabas. Ngunit bago pa man masundan ng isang pagsalita, biglang nanginig ang katawan ni Cyrion. Cyrion? Sigaw ni Ariela. Nang makita niyang pumuti ang labi ng binata, bumigat ang kanyang hininga. At sa isang iglap, tuluyan siyang bumagsak sa semento ng palengke. Napasigaw ang mga tao. Nawalan siya ng malay. Tumawag ng doktor. Lumuhod agad si Ariela. Niyakap ang ulo ni Cyrion at tinagot ang kanyang pisngi. Cyrion, gumising ka. Huwag mo akong iiwan. Nanginginig ang kanyang tinig. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis na lumapit ang mga bodyguard at may sumigaw ng, ambulansya ngayon din! Habang nagkakugulo ay naroon si Cassandra. Sa halip na maawa siya ay natawa. Tingnan niyo. Ito ba ang lalaki nagmamakaawa para sa isang tendera? Ni hindi niya nga kayang panindigan ang pinili niya. Kahit katawan niya sumuko na. Ang kanyang tinig ay parang palakol na tumama sa puso ni Ariela. Ngunit imbes na bumitiw, lalo niyang hinigpitan ng hawak kay Cyrion. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo alam ang pinagdadaanan niya. Ngunit si Cassandra ay lalo pang umisi. Pinili niya ang isang hampas lupa kaysa sa akin. At ngayon, tingnan mo kung saan siya napunta. Nakahandusay sa putik ng palengke. Habang ikaw ay umiiyak naman na parang bata. Nakakatawa. Galit ang umaapaw sa mga tao. Ang ilan ay napatingin kay Cassandra ng may pandidiri. Ngunit wala siyang pakaalam. Sa kabilang banda, nakatayo naman si Doña Valeria. Kanina puno siya ng galit at puot kay Ariela. Ngunit sa nakikitang kahinaan ng kanyang anak, tila natunaw ang yelo sa kanyang puso. Cyrion? Bulong niya at hawak ang dibdib. Naaalala niya ang panahong halos mamatay ang kanyang anak sa isang aksidente sa kabayo noong bata pa ito. Naalala niya ang gabing ginugol niya sa pananalangin na huwag siyang iwan ng tadhana. At ngayon, naririto na naman siya, nakahandusay, naghihingalo. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang pagkakaiba. Noon, mag-isa siyang lumaban para sa kanyang anak. Ngayon, naroon si Ariela.
Isang dalagang handang ipaglaban at yakapin si Cyrion sa kabila ng lahat ng panganib at kahihiyan. Hindi siya kalaban. Bulong ni Doña Valeria sa sarili. Siya ang babaeng nagbigay ng pag-asa kay Cyrion, kahit noon pa man. Dumating ang ambulansya, isinakay si Cyrion sa stretcher, habang si Ariela ay hindi bumitiw sa kanyang kamay. Sasamahan kita, saan ka man dalhin? Aniya na nanginginig ang tinig. Habang umaandar ang ambulansya ay nakaupo si Doña Valeria sa tabi. Tahimik siyang nakatingin kay Ariela. At sa unang pagkakataon, hindi puot ang laman ng kanyang mga mata. Sa halip, isang pag-aalinlangan at pagkikilala na marahil ang tindera ng isda na ito ay may mas malaking papel sa buhay ng kanyang anak kesa sa inaasahan niya. Sa kanyang isip, malinaw ang mensahe. Si Ariela ang babae na hindi niya kailanman kayang bilhin o kontrolin. Ngunit siya rin ang taging makakapagbigay ng lakas kay Cyrion na mabuhay. At sa gabing iyon, nagsimula ang pagbabago sa puso ng Reyna Estrevier. Tahimik ang loob sa ospital. Sa isang silid na puno ng ilaw at malamig na hangin, nakahiga si Cyrion. Maputla at mahina. Nakatabi sa kanyang kama si Ariela. Hawak ang kamay niya. Habang si Doña Valeria ay nakaupo naman sa isang gilid, hindi siya mapakali. Ang pinto ay biglang bumukas. Dumating ang isang pribadong investigador. Dala ang isang selyadong sobre. Lumapit ito kay Senyor Vargos, na naroon din sa silid. Mabigat ang bawat hakbang at ang lahat ng naroroon ay tila huminto ang hininga. Senyor, wika ng investigador. Iniabot ang sobre. Narito na po ang resulta ng DNA test. Dahan-dahan itong binuksan ni Vargos. Ang kanyang mga daliri nanginginig habang inuhugot ang papel. Sa bawat segundo, mas lalo pang bumigat ang atmosfera. Nang tuluyang mabasa ang nilalaman na papikit siya at ang mga matay na puno ng luha. Ariela, bulong niyang halos hindi makapaniwala. Ikaw nga ang anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Ariela. Anak? Halos hindi siya makapagsalita. Parang tumigil ang mundo sa kanyang paligid. Tumango si Vargos. Nilapitan siya at hinawakan ang kanyang balikat. Ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Noon pa man, kinuha ka sa akin. Dinukot ka ng pamilyang pinaniwalaan mong sayo'y nagpalaki ng may malasakit. Ngunit ang totoo, ginawa ka lang nilang kasangkapan. Ikaw ang nawawala kong anak. Nalaglag ang luha sa mga mata ni Ariela. Sa isang iglap bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng alaala ng kabataan niya. Ang hirap, ang pananakot, ang mga utos na magnakaw, ang paulit-ulit na paalala na wala siyang halaga kung hindi siya susunod. Lahat ng iyon ay biglang nagkaroon ng sagot. Hindi totoo. Nanginginig niyang wika. Ngunit sa kaloob-looban niya, ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Lumapit si Vargos sa pinto at doon nagbigay ng hudyat sa mga tauhan niyang nakabuntot. Arestuhin sina Andoy at Pilar. Mariin niyang utos. Sila ang dumukot sa aking anak. Ngayon, panahon na para pagbayaran nila. Sa labas ng ospital, kitang-kita ni Ariela habang hinuhuli ng mga pulis ang kanyang ama't ina na umampon sa kanya. Si Andoy ay sumisigaw. Anak! Anak, huwag mo kaming pabayaan! Kami ang nagpalaki sa'yo. Habang si Pilar naman ay umiiyak. Pilit na dinadahilan na ginawa nila ang lahat para mabuhay. Ngunit sa puso ni Ariela, alam niyang wala ng saysay ang kanilang mga salita. Sila ang ugat ng lahat ng kanyang paghihirap. At ngayon, sila rin ang dahilan kung bakit naguguluhan ang kanyang pagkatao. Bumalik siya sa loob ng silid. Nanginginig pa rin. Doon ay muli niya nang silayan ang mukha ni Cyrion. Mahina ngunit nakangiti na para bang siya ang tanging rason kung bakit patuloy pa rin itong lumalaban. At doon, muling nagsalita si Vargos. Hindi ako titigil dito. Alam ko may sakit sa atay ang binatang to. At sa lahat ng ginawa mong kabutihan sa akin, Ariela, panahon na para bayaran kong pagkukulang ko bilang ama. Compatible ang dugo ko sa kanya. Magdodonate ako ng bahagi ng aking atay para kay Cyrion. Napatitig naman si Ariela sa kanya at hindi makapaniwala. Senyor, ibig kong sabihin, Papa, gagawin mo yun?
Tumango si Vargos, puno ng determinasyon. Kung ito ang paraan para mabuhay ang lalaking mahal mo, gagawin ko. At higit sa lahat, ito rin ang paraan para mapawi ang kasalanan ko sa lahat ng taong nawala sa atin noon. Ngunit hindi agad pumayag si Doña Valeria. Hindi ko hahayaang basta na lang ipasok ang anak ko sa operasyon na galing sa isang taong matagal na naming kaaway. Nilingon niya si Vargos diretso sa mga mata. Kung ayaw mo, wala kang ibang opsyon. Ako lang ang tanging compatible. Ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Tahimik naman si Doña Valeria. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit nang makita niya ang kahinaan ni Cyrion, ang anak na pinangarap niyang maging malakas at makapangyarihan, unti-unti siyang napaluha. Huwag mo akong pilitin, Mama. Mahina ngunit malinaw na bulong ni Cyrion mula sa kama. Kung siya lang ang tanging makakapagligtas sa akin, hayaan mo. At doon sa wakas, bumigay si Doña Valeria. Pumikit siya at napahawak sa dibdib. At sa tinig na puno ng sakit at pag-amin, binitiwan niya ang mga salitang hindi inaasahan ng lahat. Kung ito ang paraan para mabuhay ka, tatanggapin ko. Sa sandaling iyon, nabuksan ng bagong kabanata. Hindi lamang ng pagpapatawad kundi ng maling pagkabuo ng isang pamilya. Ngunit kasabay nito, nagsimula rin ang mas mabigat na pagsubok. Ang operasyon na magdidikta ng kapalaran ni Cyrion at ng lahat ng nagmamahal sa kanya. Tahimik ang silid ng ospital. Ang malamlam na liwanag mula sa lampshade ang tanging gabay ni Ariela habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Cyrion. Mahina pa rin ang tibok ng makina sa gilid at ang bawat beep ay parang tinig na nagpapaalala sa kanya kung gaanong kaliit ang pagitan ng buhay at kamatayan. Nakayuko siya. Hawak ang malamig na kamay ng binata at marahang bulong ang lumabas sa kanyang labi. Mahal kita, kahit ayaw ng lahat. Kahit ilang ulit pa nilang ipamukha na hindi tayo bagay, hindi ko hahayaang mawala ka. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa mga araw na lumipas, nasaksihan niya ang lahat ng operasyon, ang pagdurugo at ang halos pagbitaw ni Cyrion. Ngunit ngayon, habang nakatitig siya rito, may kakaibang pag-asa na pumupuno sa kanyang dibdib. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, gumalaw ang daliri ni Cyrion. Nanlaki ang mga mata ni Ariela. Cyrion? Dahan-dahan dumilat ang mga mata ng binata. Maputla pa rin ang kanyang mukha. Ngunit sa bawat segundo, bumabalik ang liwanag dito. Ariela? Mahinang tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Parang bumagsak ang lahat ng bigat sa puso ni Ariela. Niyakap niya ang kamay nito at halos mapasigaw sa tuwa. Salamat sa Diyos na gising ka na. Gumiti si Cyrion. Mahina ngunit puno ng damdamin. Narinig kita kahit tulog ako. Narinig ko na mahal mo ako. Kaya bumalik ako. Napaluha si Ariela at ang mga salitang yon ang siyang nagpatibay ng kanyang loob. Kinabukasan matapos ang operasyon at habang nagpapahinga si Cyrion, nagdesisyon si Ariela na gawin ang matagal niya ng pinaplano. Humarap siya sa pamilya Estrevier at kay Senior Vargos, dala ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at doon lumitaw ang mga alahas, pera at ilang dokumento na ninakaw ng kanyang ampon na pamilya noong sumalakay sa mansyon. Isinoli ko ng lahat ng ninakaw nila. Mariin niyang sabi. Ayoko manatili sa anino ng kanilang kasalanan. Gusto ko magsimula ng malinis. Hindi bilang kasangkapan ng iba, kundi bilang ako, si Ariela. Tahimik ang lahat. Ang mga tauhan ng Estrevier ay nagbulungan at si Doña Valeria ay napatingin sa kanya. Hindi na ganoong kalamig ang mga mata. Ngunit ang pinakamalakas ang naging tugon mula kay Senior Vargos. Lumapit siya. Mahigpit na yakap ang ibinigay kay Ariela. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo siya bilang ama. Hindi ka na muling mawawala sa akin. Bulong ni Vargos sa nanginginig ang tinig. Pinilit kong takpan ng sugat ang pagkawala mo sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, hindi na. Ngayon nahanap na kita. Napahagulgol si Ariela. Hinayaan niyang bumagsak ang lahat ng bigat na matagal niya na ang dala. Ang sakit ng pagiging ampon, ang hiya ng pagiging tindera, at ang bigat ng mga lihim ng kanyang nakaraan. Sa yakap ng kanyang tunay na ama, lahat ng iyon ay napawi. Magkasama silang umiyak.
Ang bawat patak ng luha ay parang pagbubura ng mga taong nawala sa kanilang mag-ama. Magkasama rin silang nagkwentuhan tungkol sa mga panahong hindi nila nakasama ang isa't isa, tungkol sa mga pangarap na hindi natupad, at tungkol sa bagong kinabukasang haharapin nila. Sa huli, isang pangako ang kanilang binitiwan. Pangakong hindi na sila muling maghihiwalay. At habang nakatanaw si Ariela kay Sirion na mahimbing na natutulog, hawak ang kamay ng kanyang ama, alam niyang sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, mula sa palengke hanggang sa mansyon, mula sa kahihiyan hanggang sa pagtanggap, natagpuan niya ang dalawang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ang pag-ibig ng isang lalaki at ang yakap ng kanyang tunay na pamilya. Makalipas ang ilang linggo ng operasyon at muling paggaling ni Sirion, dumating ang pinakahihintay na araw. Sa isang ingrandeng pagtitipon na ginanap sa gitna ng hardin ng Estevier Mansion, nagtipon ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa, mga negosyante, politiko, artista at mga kaibigan ng dalawang pamilya. Isang entablado ang itinayo, puno ng puting bulaklak at gintong dekorasyon. Ang mga chandelier na nakasabit sa labas ay kumikislap na tila bituin. Ang mga mamamahayag ay handang-handa sa kanilang mga kamera. Ang buong bansa ay nag-aabang sapagkat ito ang araw na ipapahayag ang pagkakakilanlan ng babaeng minsang tinawag na tindera ng isda, si Ariela. Lumabas si Senyor Vargos, hawak ang mikropono. Ang kanyang tinig ay mabigat ngunit puno ng pag-asa. Ngayong gabi, nais kong ipahayag ang isang katotohanang itinago sa akin ng tadhana sa loob ng maraming taon. Matagal kong hinanap ang anak kong nawala. At ngayon, narito na siya. Mga Ginoo at ginang, ang tunay kong anak, si Ariela Vargos. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Maraming tao ang tumayo, may ilan pang ang napaiyak. Lumapit si Ariela sa entablado. Nakasuot ng isang simple ngunit eleganteng puting gown. Sa kanyang lieg nakalantad pa rin ang birthmark. Hindi na isang kahihiyan, kundi isang tanda ng kanyang tunay na pagkatao. Ngunit bago pa tuluyang mapuno ng papuri ang paligid, isang malakas na tinig ang sumingit. Hindi ako papayag. Si Cassandra nakatayo sa gitna ng crowd. Pulang-pula ang mukha at nanginginig sa galit. Kahit anak ka pa ni Vargos, isa ka pa ring cheap na tendera. Walang karapatang tumayo sa tabi ng mga tulad namin. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay nagulat, ang iba na may umiling. Ngunit hindi pa natapos si Cassandra. Lumapit siya sa entablado, tinuro si Ariela. Sinira mo ang lahat. Ako ang dapat na nasa tabi ni Sirion. Ako ang dapat na maging reyna ng Estevier. Ngunit bago pa siya makalapit, humakbang si Vargos. Malamig ang titig. Cassandra, mariin niyang sabi. Mula ngayon, tapos na ang lahat ng koneksyon natin. Lahat ng suporta. Lahat ng endorsements na ibinigay ko sa'yo, binabawi ko. Hindi ka na bahagi ng aming pangalan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cassandra. Napaluhod siya sa harap ng lahat. Nanginginig at umiiyak. Ang mga kaibigang dati nakapaligid sa kanya ay unti-unti siyang iniwan. At sa harap ng buong lipunan, bumagsak siya mula sa pedestal na matagal niyang pinanghawakan. Samantala si Ariela hindi nagsalita ng masama. Tumingin lamang siya kay Cassandra. At sa halip na galit, awa ang naramdaman niya. Ganito pala ang pakaramdam ng mawala ng lahat. Gaya ng dati kong naramdaman. Ngunit pinili niyang manahimik. Sapagkat ang kanyang panalo ay hindi nakabatay sa paghihigante, kundi sa katotohanan. Lumapit si Sirion, nakasuot ng itim na suit at hinawakan ng kamay ni Ariela. Wala na makakapaghiwalay sa atin. Hindi na ako hihinto sa laban na ito, dahil ikaw ang buhay ko. Lumapit din si Doña Valeria. Matagal siyang nakatingin kay Ariela bago marahang umiti. Isang ngiting bihirang makita. Kung siyang pumigil sa'yo noon para mabuhay, ngayon, siya rin ang dahilan kung bakit ka lumalaban. At bilang ina, paano ko tatanggihan ang babaeng yon? Magkahawak ang kanilang kamay, si Doña Valeria, si Vargos, si Sirion, at si Ariela. Sa unang pagkakataon sa mahabang kasaysayan ng dalawang pamilya, nagkaisa sila.
Umalingaw ang iyawan at palakpakan ng mga tao. Ang mga kamera ay kumikislap at ang buong bansay nakasaksi sa pagbubuklod ng dalawang pinakamakapangyarihang pangalan, Estrevier at Vargos. Hindi sa pamamagitan ng negosyo, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig at kapatawaran. At sa himpapawid, muling daw magundong ang ugong. 5 helicopters ang sabay-sabay na pumailan lang. Ang kanilang mga spotlight ay sabay na tumutok sa entablado. Ngunit ngayon, hindi na ito simbolo ng takot o pang-aalipusta. Ito ay naging sagisag ng bagong simula, ng kapatawaran, pagkakaisa at walang hanggang pag-ibig. Niyakap ni Ariela ang kanyang ama at niyakap din siya ni Cyrion sa kabilang braso. Sa sandaling yon, daman niya na hindi siya kailanman mawawala. At sa ilalim ng liwanag ng mga helicopter, narinig niya ang boses ni Cyrion na bumubulong sa kanyang tenga. Simula ngayon, Ariela, ikaw na ang aking tahanan. At doon nagtapos ang kwento, hindi bilang isang tendera ng isda lamang, kundi bilang anak, kasintahan at tunay na bahagi ng dalawang pamilyang pinagbuklod ng kapalaran. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.